switchless hazard, medyo mahirap siyang gawin dahil tulad sa akin na hindi pa ganun ka galing sa paggawa ng ganitong module, nahihirapan ako. Unang-una kailangan mong matutunan kung paano magginang, saka dapat alam mo yung function ng bawat materialis na pinagkabit-kabit mo, tulad ng relay, capacitor, na diode. Dapat alam mo kung paano sila gumagana para hindi ka magkamali sa gagawin mo. Tulad ng ganitong module, dapat alam mo yung kahinatnan para tama yung gagawin mo. So ganun lang guys, lakasan lang ng loob. Hindi pwedeng mahinang loob dito sa ganitong mga module dahil pag magkamali ka, maaaring masira lang yung gagawin mo o makasira ka lang. So ganito guys, meron tayong mga ibang materials na nandito, tulad ng yung light bulb natin, signal light bulb. Meron din tayong flasher relay na kailangan para mag-blend siya, para magkaroon siya ng hazard or signal. Andyan yung function ng battery at saka yung light, so B sabihin battery, yung L naman siya yung light. So yung B, siyempre itatap natin yung doon sa positive line ng power supply natin sa battery natin, So meron din tayong signal switch, so yung common lang na signal switch, ito yung ginagamit ng mga underbone tulad ng wave, common na yan na ginagamit na signal switch sa so siya yung gagamitin natin ngayon para medyo mas malinaw kung paano kung paano ba gumagana yung switchless hazard, So ibig sabihin, kung halimbawa may motor ka, kung ano lang yung stock mo na switch, siya na lang yung gagamitin nating pinaka-switch ng hazard na rin, para hindi na tayo magdagdag ng panibago pang switch. So kaya nabuo yung yung switchless na module, para ganun makaka-less ng switch yung gagawin natin. So ito na nga guys, siyempre kailangan natin ng power supply tulad ng battery. So yung or battery na flasher relay natin, kakabit din natin siya doon sa positive line ng battery, yung nakalagay na B doon sa flasher relay. Tapos yung L naman, kakabit naman natin siya doon sa common ng signal switch. So yung kulay white na wire, siya yung common, siya yung nagbibigay ng positive para mag-hazard, sa dalawang wire na signal left and right. So yan, yung dalawang wire na yan, kakabitin niya natin doon sa signal bulb naman. So yung signal bulb na tinap natin na puro positive wire, yung left side na dalawang bulb, doon natin ikakabit yung isang wire ng signal switch. Tapos sa right side naman, doon natin ikakabit yung isa pang wire na right side signal bulb, yung wire natin ng signal switch. So bali, dahil tigda dalawa bawat side, so bali tatlong wire na yung positive natin dyan, yung signal wire na positive. So sa negative naman, pagdating dito sa module natin ng hazard switchless, so yung ground, siya yung negative wire, yung kulay puti. Tapos yung dalawang wire, yung dalawang dilaw, so it's either left and right, pwede siya yung ikabit doon, sa signal left and signal right. So tatlong wire lang naman yung nakalabas sa yung sa module natin. So hindi ka masyadong malilito dyan. Nakakalito lang yan kapag ginagawa mo yung module mismo.
Pero pag sa pagkabit, hindi ka malilito dahil tatlong wire lang siya. Left signal at saka right signal and then ground. So ganun lang, kakabit mo lang siya doon, tapos yun buo na yung switchless hazard mo. So ang mahirap lang yung switchless module. Pero pag sanay ka na dyan, malamang sa palaman, baliwala lang yan. So ayun na, ikabit na natin yung module natin. Tapos ang kulang na lang dyan ay yung ground papunta sa power supply sa battery. So ilalapit lang natin ang bahagya para makabit natin yung ground nya, yung ground supply ng battery. Yun, kakabit lang natin yun. So ganun lang siya guys, ano. Ano nga guys, ano. So kailangan lang natin paganahin. So yan, left signal gumagana, tapos yung right signal gumagana din naman. Okay lang siya. Yun guys, yung pinaka-trigger niya is right signal. So meaning pagkaling ka ng right signal, pag diniretso mo siya sa left, so magti-trigger siya ng hazard. So ganun naman sa kanya. Kailangan mong dumaan sa right signal para magkaroon siya ng hazard. Hindi mo na kailangan i-push yung push button ng signal switch. Diretso mo lang siya sa left para magkaroon siya ng hazard. So ganun ang pattern niya. Bali yung trigger niya is right signal. So yun, pagka galing mo ng right at diniretso mo siya sa left, kinalabit mo yung switch sa left, diretso, so nakakaroon siya ng hazard. So ganun lang guys. Ayan. Tapos pag i-push mo siya, so automatic nag-go-off siya lahat. Nag-shutdown yung signal light natin pag pinus mo yung gitna. So pero para mas malinaw, pwede natin siyang tanggalin natin yung module natin, tapos paganahin natin ulit. So posible dyan is hindi nagagana yung hazard dahil tatanggalin na natin yung module niya. Pero mas maganda pa rin na malaman natin sa actual ganun ang mangyayari. So yun, maya tanggalin na natin. So yun, ano. So maganda yung pagkakadali natin sa switchless hazard. Tama yung ginawa nating module sa kanya. So paano tayo ron, dali tayo ron module. Actually nakarami na rin akong gawa ng module na to at marami na rin akong nakabitan nito. Kaya kampante na ako na tama yung ginagawa kong module kasi ilan sa nakabitan ko nito yung Dominar 400 saka yung nakakabit na rin ako nito sa Honda CB 110 sa mga wave baka next day kakabit ako ng click so subok na rin naman siya. So ganun lang, kailangan lang talaga sa pagkakabit ng mga ganitong malakas ang loob mo, saka hindi lang lakas ng loob, dapat